At tayo po ay nagkakatipon sa araw na ito para po isagawa ang isang gawain ng paghahandog kay Baby Prince. Ayan. Pag tayo dumako sa ating pong programa, tayo po ay tumulong sa Panginoon at magalit tayo ng isang awitin sa kanya. Sige po, bigyan po natin ng pagpuring palakpak ng ating Diyos. Lord, nakila namin Diyos, salamat po sa oras na ito na kami nga po ay dinako po rito ng payapa at ligtas, nagkakatipon Panginoon upang sa katuparan ng ng layunin na paghahandog po God at magdiriwang na rin Lord sa kaarawan ng aming Baby Prince Ayan Panginoon. Salamat po Diyos sa iyong pag-iingat at pagkilo sa bawat sa puso sa amin at aming dalangin po Diyos sa aming pagdulog na ito, O God, ay po recite mo over this assembly, over this gathering, O God, at po Lord,
praises of your people, O God. Salamat po, Ama, sa iyong kataas-taasang pasasalamat, pagdakilan, pagsamba, in Jesus' mighty name. Everybody will say, Amen. Amen. Hallelujah. Sige po, we can be seated for a while. Alright, akin pong bigyan daan ang maiksi lamang po. Maiksi lamang sa oras. Okay. Sino po ba ang first time makatunghay or first ever na maka-witness or maka-participate or maka-join in this type of gathering or ceremony of child dedication? Sino po? Yung mga first timer? Ayan. Okay. So welcome po. Alright. Well, sa mga ilan, maybe you're a bit familiar. Ano po? Is it okay if I speak in Tagalog? Low speed man ako yun. Okay. Tagalog na lang ko eh. Sige ba? I will try. But anyway, maybe sa mga ilan po sa atin, familiar na kayo about child dedication, ano? But still, bigyan po natin ng kaunting kapaliwanagan what it means, what a child dedication means, no? So let's discuss po quickly yung sinasabing what's and whys of baby or child dedication, yung sinasabing paghahandog sa sanggol o sa mga bata po. First of all, siyempre po, di ba, ang kahalaga, or yung essence, no, or significance of whatever we do, o anong ginagawa po natin sa buhay po natin, whatever it is, from small to big things, no? Siyempre po, kung susuriin natin, lahat ng iyan ay, yung halaga po niyan ay nakasalalay sa kung bakit natin ito ginagawa. Right? Like yung work ninyo, from simple, yung mga daily activities po natin, bakit po siya ginagawa? Everything boils down to why. Why are you doing this? Why are you studying? Or why are you studying hardly, Bakit masigasig ka nag-aaral? Bakit ka masigasig magtrabaho? Or so on and so forth, So lahat yun ay natitimbang, may measure yung significance noon dun sa ating understanding why we are doing that. Okay? So kasi, if you don't know why you are doing a specific things or activity, then what's the point? Right? Wala pong kahalagahan, wala pong kabuluhan. It's nonsense, Why you're doing this and yet you don't know why you're doing that, di ba? Katulad nitong child dedication, bakit natin gagawin? So if you don't know why we're doing this, then nonsense, walang kabuluhan. So that's why it is very, very important, especially for everyone na maging kabahagi po, especially of course for the parents, to understand bakit po natin kailangan gawin ito. Okay, at ano ba yung meaning behind this child dedication? First of all, syempre, in whole essence, yung sinasabing child dedication or paghahandog, it is a covenant. It is a vow of the parents and the Lord. It's a vow between the parents and the Lord. So, covenant po yun. So, now, let me explain po, ano ba yung hindi kahulugan ng child dedication? What child dedication is not. Kasi siyempre marami tayong mga misconceptions, di po ba? Na ano ba yung child dedication na yan narinig natin, di po ba? So, ano ba siya? Ano ba yung hindi niya kahulugan? So, let's eliminate yung hindi niya kahulugan. So, ayan po, nakalist po dyan. So, first, it is not an infant baptism. Kung pinakagulan po natin. Binyag, with due respect sa mga, siyempre sa mga kasama natin na they do that, yung ganung ceremony or sabihin
nating sacrament, no? Pero hindi po yun katulad nito. Okay? Hindi po siya infant baptism. Hindi rin po siya yung baptism na as per the Bible. Okay? So it is not a ritual practice. Hindi siya parang for the sake of may sagawa lang natin siya. So hindi po siya ganoon. And also, it's not a requirement for religious membership. So it doesn't mean na dinededicate po natin yung bata ay magiging legitimate member siya ng isang specific religious group. No? Or halimbawa katulad ni Baby Ay, it doesn't mean na dedicate natin siya maging full-fledged member siya ng LWCM church or whatever. So hindi po ganun. No? Hindi po yun qualification or criteria. Okay? So, gets po natin mga kapatid. And of course, it is not a requirement for salvation. So, hindi po yan passes para ikaw papunta sa langit. No? So, hindi yan requirement para magkaroon ka ng personal relationship with our Lord Jesus. Okay? So, it's not a it's not a guarantee, hindi siya necessary para maligtas ng isang bata or tao. Okay? So yun po, ilalamang yan sa mga maaaring misconceptions natin about child dedication. Okay? So ano talaga yung ibig sabihin ng child dedication or yung paghahandog? So, a child dedication is a symbolic ceremony. So symbolical po siya. No? Parang ang tawag dito, is an illustration, it's like a picture, okay? Undertaken by Christian parents after birth of a child. No? Actually, wala naman siyang parang timeline. But, of course, hanggat maaari, hanggang bata siya. Kasi pag matanda na siya, hindi na siya child dedication. Adult dedication na siya. So, hanggat maaari, bata pa naman. Pero kung mga 60 years old ka na, papadedicate, hindi na kailangan siguro yun. No? So, yun po, hanggat bata lang, kasi yun nga, kaya nga natin siya tinawag na child dedication. Okay? So, it is a public statement by the parents that they will train their children or their child in the Christian faith and seek to instill that faith in them. So, walang iniwan din po siguro sa mga nakakaunawa about water baptism. So, ganun din po yun. It's a public testament, no? Testimony, no? Na pinoproclaim mo, ina-identify mo na yung anak nyo ay itinatalaga nyo or you are dedicating it to the Lord. Okay? So, yun po yung ibig sabihin nun. Malinaw po? Okay? So, it's a public testament. That's why you do it publicly, no? Like in this gathering, ano po. Although, kung siguro isipin natin bakit naman sila Mary and Joseph, wala namang ganitong gathering. Pero hindi naman sila lang. No? Siguro sa atin, naging na lang yan, naging kasanayan na lang po natin. Pero wala namang masama po doon. Kung halimbawa na, kailangan ito public, so sa public talaga. No. Ang importante, yung essence, yung mismo pag-dedicate, yun po yung mahalaga. It doesn't matter kung gaano karaming tao yung present at the time of dedication. Okay? So, and syempre, ang pinakamahalaga dito, yung biblical basis ng child dedication. Okay? So, in the Bible, we will find, dito po sa ating example, we'll find a couple of example about how a child was dedicated to the Lord. Si Hannah po, yan, you will find in the book of Samuel, First Samuel, dahil si Hannah po ay medyo, kumbagay, matagal, bago siya nagkaanak, and hindi ko na masyadong elaborate yung story niya. But then, she fled to the Lord, heartfully na bigyan siya ng anak. Okay? Ang kanyang naging vow kay God is that kapag siya binigyan ng anak, ay i-dedicate niya sa templo, sa Diyos.
Okay? So, let me read po sa 1 Samuel chapter 1:11. So sabi, ganito ang kanyang panalangin. Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kung pakikinggan ninyo ang inyong abang lingkod at inyo pong kahabagan, kung hindi nyo ako pababayaan, sa halip ay pagkakalooban ng isang anak na lalaki, very specific po siya, no? Ihahandog ko siya. Yan. Ihahandog ko siya sa inyo. Kanino daw? Sa kanya, kay Yahweh. At habang buhay na siya'y nakalaan sa inyo. So, very specific din yung kanya pong vow. Hindi ko ipapuputol ang kanyang buhok. So, siguro ano na lang iyan. Prerogative niya yun. Hindi naman lahat ng kailangan na sinabi dito ay kailangan sundin. So, prerogative lang po ni Hannah yung that time. And then, sinabi ni, sa verse 26, sinabi ni Ana o ni Hannah, kung tatatandaan ninyo, ako po yung babaeng nakita niyo nakatayo rito noon at nanalangin kay Yahweh. Hiniling ko sa kanya na ako'y magkalooban ng anak at binigyan niya ako. So natupad yung desire, yung prayer ni Hannah. Kaya naman po, inihalo ko siya kay Yahweh upang maglingkod sa kanya habang buhay. No? Pagkatapos nito, sinamba nila si Yahweh. So tinupad po ni Hannah yung kanyang promise kay God. So, na-dedicate ang kanyang anak. Okay? So yun po, ang isang example na makita po natin in the Bible, how a child was dedicated to the Lord. Okay, but of course, nothing beats the ultimate example na ginawa ni Jesus and ni ni Joseph and ni Mary sa ating Panginoong Jesus. Okay? In the book of Luke, chapter 2, 21 to 22, let me read po. Sabi dito, pagsapit ng ika-8 araw, so 8 days old, tinuli ang bata at pinangalan ng Jesus. Ito ang pangalang sinabi ng anghel bago pa siya ipaglihi. Nang sumapit ang araw ng kanilang pagtupad sa seremonya ng paglilinis ayon sa kautusan ni Moses, pumunta sila sa Jerusalem, dinala nila ang sanggol upang iharap sa Panginoon. So ito po. So kung hahanap man tayo ng basis why we're doing this child dedication, siyempre, in-exemplify ng ating Panginoon. So kung in-exemplify po niya, sino tayo para hindi sumunod? Kung siya nga ginawa eh. The same thing yung water baptism ginawa ng Panginoon Jesus, kaya ginagawa din po natin. Di ba? Ay siya naman talaga ang pamantayan ng lahat ng dapat natin ginagawa sa mundo ito with respect sa ating spirituality. Amen? So, yun po, kumbaga dapat doon pa lang wala tayong question. Yung sapat na dahilan na ginawa kasi yun ng Panginoon o ginawa yun sa Panginoon, therefore, we must do the same. We must follow the same. Amen? Clear po? Sure? Parang halatang gutom na kayo. Masyadong pahalata sa akin. Ayan. So, ayun po. Simple lamang po yung gusto kong ipaliwanag sa inyo na kung bakit po natin ginagawa ito. And what is the basis of doing this? No? So the Bible kumbaga taught us yung ganito, so dapat sundin po natin. But of course, siyempre, sa kabuuan, alam po natin yung kahalagahan din ito. No? Hindi lang ito basta isang ceremony tapos na. Well, actually, hindi naman talaga ito yung kabuuan. No? Na para bang after nating i-dedicate, halimbawa si Prince Ian, that's it, wala ka nang gagawin. No. Sabi nga natin, is just, sabihin na natin simula pa lang. No? But importante po kasi yung declaration. Importante yung sinasabi. Di ba? Tayo man, malaking bagay sa atin yung binibigkas. Di ba? Marami sa mga pangako or promises na pinahawakan natin is because binigkas. Di po ba? Katulad ng mag-asawa. Di ba? Bakit binibigkas nila yung vows nila? Pwede namang automatic na yun. No? Baka hindi natin alam. Baka in the future, text na lang. Ito yung vows ko, send. Di ba? Hindi natin alam. Baka in the future, gano'n na lang. Pero, iba yung iba po yung essence kapag sinasabi. Correct? No? Yes, because there is a power in the spoken word. No? Especially when we are speaking godly words.
Di po ba? So therefore, yung kung next slide po yan. Okay. Yan, last na po yan. So yung essence po nitong child education, di ba? So bilang mga Kristiyano, mga magulang, kailangan na natin ang Diyos in raising our children. Okay, aminin natin yan. Okay? Well, actually, pwede mo naman, kaya din naman, kasi may mga tao din na kapag napapalaki nila yung anak nila, literally, physically. Pero hindi sunod sa design na nais ng Diyos. Okay? Kaya importante po yun. Yeah. It is one thing that you can raise your children. Di po ba? Mabuhay sila, lumaki sila, naging adult sila, that's it. Pero yung nabuhay sila according to the plan of God, that's a different thing. Kasi you cannot do that without God. Diba? You cannot raise a godly child or godly children without God. Paano yun? Diba? So, kaya malaking bahagi po sa mga magulang na kasangkot ang Diyos. At yun po ay nagsisimula sa ganitong stage, no? Na yun nga, tinatalaga po yun, you declare it, no? Kasi nga, kapag kasi, ulitin ko po, emphasis ko lang, kasi kapag binigkas, may binigkas, mas solid eh, di ba? Yung may pangahawakan ka talaga. And sometimes also, kapag ikaw ay may binigkas, ikaw mismo nare-remind, kasi may sinabi ako eh. Di ba? Kaya kapag ikaw, pag nakapagbitaw ka ng isang pangako, para bang talaga na itataya mo yung sarili mo. Di po ba? At kumbaga, hindi po basta-basta iyon binabalik kasi nakataya yung integrity mo doon, nakataya yung sarili, yung pagkatao mo doon sa binigkas mo salita. Eh sa tao lang yun. Eh what more nangangako ka sa Diyos. Di ba? Nagbibigay ka ng vow sa Diyos. Kasi ang Diyos kapag nangako, pag nagsalita siya, tinutupad niya. Tayo lang talagang, ano na? Di po ba? Kaya may bearing, no? May bigat, no? Kapag tayo po ay nagdi-declare o nagbibigkas ng mga vows po natin sa Diyos, especially sa paghahandog ng ating mga anak. So, and of course, we need to teach and instill the Word of God para siyempre tulungan po yung ating mga anak na magkaroon po sila ng or ma-develop po sa kanila yung personal relationship with God or with Jesus Christ. Kasi mga kapatid, tanggapin niyo o hindi po package deal ang salvation. Hindi package deal ang pagpunta sa langit. Hindi automatic na ikaw, may ticket ka, magulang, carry na yan, mga anak mo? No, hindi po. Personal po yan. Bawat isa po sa atin ang harap sa Diyos. Mananagot. Okay? So, kaya importante yun. At sabi po ng Mateo 4, chapter 4, verse 4, ang tao hindi lamang sa tinapay nabubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Let me repeat, mga kapatid. Ang tao hindi lamang sa tinapay nabubuhay, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. What does it mean? No? The man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Ibig sabihin mga kapatid, simple lang, kung nabubuhay ka ngayon, o mabubuhay ka para lang sa sinasabi mong tinapay, whatever your definition of that bread, then, sa palagay mo, nabuhay ka ba talaga? Yes, maaari. Humihinga ka eh, nabubuhay ka. But are you really living your life? Kaya maraming tao nabubuhay kasi humihinga lang. Pero hindi talaga sila nabubuhay. Yung nabubuhay ng lubos, nabubuhay ng ganap. Di ba? Magkaiba po yun. No? In other words, mga kapatid, kung nabubuhay ka o mabubuhay ka dahil lang sa tinapay, kung ano man sinasalamin ng tinapay na yan sa mundong ito, then you will never be full. You will remain empty. No? Mananatiling may kakulangan sa buhay ng tao.
Okay. So kung ganun pala, all the more na dapat ay pinagsisikapan na ang salita ng Diyos ay ibig sabihin ay matanggap, di ba, ng isang tao. Okay? At lalo na po sa mga anak po natin. Kasi pananagutan natin sila. And of course, sabi po ng Deuteronomy chapter 6, paano ba dapat ang salita ay talagang itinatanim, talagang itinataguyod sa sambahayan. Ang sabi dito, no? Sa verse 5 ng chapter 6 ng Deuteronomy, ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso. Okay, ibigin daw si Yahweh ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Okay, ang mga utos niya ay itanim sa iyong puso. Saan daw? Sa puso, hindi sa nguso. Okay, ituro ito sa inyong mga anak. Nakakalunod kasi, pag hindi alam ng magulang, paano ituturo sa mga anak? Di ba? Kaya dapat tayong mga magulang, malaking pananagutan po natin yan. Di po ba? So, pag-aralan daw ito. Pag-aralan nyo ito sa inyong tahanan. Pinag-aaralan po ba ang salita sa ating tahanan? Kailan last na pag-aralan ng salita ng Diyos sa tahanan? Alam niyo mga kapatid, ang pinakamagandang dekorasyon sa isang bahay, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Hindi yung literal na salita ng Diyos, puruin ng verse yung bahay nyo, gawin yung wallpaper ng Bible. Hindi po yun. Ibig yung salita ng Diyos na hiyahayag sa salita sa tahanan, nabubuhay sa tahanan. No? Kaya kapag kayo, yung tahanan nyo ay nagiging venue for studying the Word of God, declaring the Word of God, it is a blessed home. Okay? At sabi doon, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. No? Ganun daw natin dapat na pinag-aaralan ng salita ng Diyos. Ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda. Italing sa inyong noo. No? Lalo na po, kumalapad ang noo. Isulat sa mga hamba ng pintuan ng inyong bahay at mga tarantahan. Kita niyo po yung literal, no? Figure of speech po yun. No? Hindi nyo naman talaga literal na baka naman talagang yung salita ng Diyos ipulupot nyo nga sa inyong ano. Hindi pwede. Ibig sabihin, ganon katindi yung dapat na pagsisigap natin ginagawa para yung salita ng Diyos manatili sa atin, mag-stick sa atin, no? Mag-manifest, no? Lalo na po sa buhay ng ating mga